Gulay at isda nga ngayon ang masarap, bes. Pangtanggal nga ng umay sa mga kinain natin ng mga nakarang araw. Maaga pa lang umalis na nga ako ng bahay para nga makabili dito sa may talipapa. Paano kapag medyo tanghali na, bes, wala na nga masyadong gulay? Bago nga ako bumili ng mga gulay, dumaan nga muna ako dito kay nanay para nga tumingin ng isda. Sakto naman, meron siyang galunggong, kaya dito na nga lang din ako bumili. 100 pesos na isda nga lang binili ko, pagkatapos bumili na nga rin ako ng atay para nga sa aming aso. Naglakad-lakad nga muna akong konti at eto, nakakita nga ako ng kalabasa, mukha nga matamis at bagong hiwa, kaya naman bumili ko. Tapos sinamahan ko na nga rin ng okra, talong at kamatis. Sakto naman, may ganitong ampalaya pa si kuya, kaya naman kumuha na nga ako ng 5 piraso. Abay, masarap to, bes, lalo na kapag nilagyan ng bagoong. Pagka-uwi ko nga, nilinis ko nga kagad yung isda at anong oras na rin kasi niyan, bes, alas 10 na din at malapit na nga rin magtanghalian. Hindi na nga lang kanina, bago nga ako pumunta ng talipapa, habang nagkakape, nagsalang na nga rin ako ng sinaing. Nama ko na nga sa umagang routine ko ang pagsasaing. Paano? Lagi ko nga nakakalimutan, bes. Lalo na nga kapag kaluto na nga yung ulam, tapos maaalala ko, abay, wala pa nga akong sinaing. Diyos ko po. Inisan ko nga lang na mabuti isda, pagkatapos ayan, nilagyan ko na nga ng pampalasa at asin nga lang yung inilagay ko. Masarap kasi ito, bes, dun sa may lulutuin kong gulay at talagang partner sila. Habang nakasalang nga isda, ayan, inumpisahan ko na nga rin yung paghihiwa para nga dire-diretso na ako sa pagluluto mamaya ng gulay. Katapos ko nga hiwain, eto, binalikan ko nga yung galunggong at luto na nga, bes. Yung mga ganitong luto nga sa galunggong ang masarap, bes. Yung sobrang lutong, pati nga yung ulo, pwede mo na nga kainin sa sobrang lutong. Pagka nga ganito, minsan ang ginagawa ko, yung ulo dinuduro ko nga dun sa may suka nga, bes. Tapos pwede na nga sausawan, masarap kaya yun, bes, kung di mo pa na itatry. Kaluto ko nga ng isda, syempre, eto namang gulay yung aking lulutuin. Simpleng luto nga lang to, bes, kasi nga pakukuluan ko nga lang to sabay-sabay at hindi na nga kailangang igisa. Doon ako na nga isinalang yung mga gulay na matitigas para nga mamaya kapag inilagay ko yung mga gulay na iba, lumambot na nga sila. Tapos dito naman pakukuluan ko nga lang siya sa bagoong isda. Hindi na ako naglagay ng kahit anong pampalasa dito at bagoong isda nga lang, bes, sapat na sapat na. Grabe, sobrang bango na to, bes, habang niluluto. Lipas nga ilang minuto, ganito na nga magiging itsura niya. Kaya naman ayan, inilagay ko na nga kagad yung alokbati, tapos itong ampalaya at saka nga tong repolyo. Tapos sinamahan ko na nga rin ng sili para nga may konting anghang. Tapos pakukuluan ko nga lang yan ng ilang segundo, tapos pwede na nga kumain. Mas masarap nga sana to kung medyo maanghang. Ang kaso, favorite nga din to ni Natnat, kaya naman ayun, binawasan ko nga yung anghang, yung kayang-kaya nga lang niyang kainin. Bata nga kami, bes, abay, lagi nga ganito yung ulam namin, inabraw nga, bes, tapos sasamahan mo pa nga ng himbabao. Abay, masarap nga rin yun, bes, lalo na pakukuluan mo nga rin sa ganitong bagoong. Diyos ko, the best na ulam. Nakuluan ko lang ng saglit, pagkatapos ayan, nagsantok na nga rin ako para makakain na nga kami ni Natnat. Pagka ganito nga yung ulam namin, grabe, sobrang dami nga nakakain ng aking anak. Kalabasa at sabaw lang na to, bes, buhay na nga yun. Pasalamat talaga ako at nasanay nga si Natnat sa probinsya na kumakain ng mga ganitong gulay. Kaya naman ngayon, ayan, hindi nga ako masyadong nahihirapan. Bay, sa totoo lang, yung mga ganitong luto nga talaga ang gusto niya, bes. Mas pipiliin pa niya mga ganitong gulay kesa nga sa mga karne-karne. O siya, yun lang naman, bes, ang gusto ko sa inyo i-share. Bye-bye!